Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay isang panibagong kwento ang aming hatid na tiyak na aabangan ng bawat isa. Tadhana ang maglalapit sa kapalaran ng mortal at immortal na nilalang. Matatagpuan nga kaya ang kaligayahan at tunay na pagmamahal sa piling ng bawat isa. Tunghayan natin ang kakaibang kwentong pinamagatang Angel Fallen for the Billionaire. Narito na po ang unang bahagi. Salamat. Napakalakas ng kulog at nakakatakot ang kidlat na pumupunit sa madilim na kalangitan. Habang panay ang pagbuhos ng malakas na ulan na bumababa sa buong paligid. Ulan na bumabasa kay Vic at sa babaeng kanina papilit na lumalayo sa kanya. Bakit siya nagpapasalamat sa akin? Tulala siyang napatitig sa babaeng kaharap dahil sa salitang binitawan nito. Ay mga luhang unti-unting sumusungaw mula sa malulungkot nitong mga mata na mabilis namang humahalo sa naguunahang patak ng ulan. Sa muling pagguhit ng kidlat sa kalangitan ay nahigit ni Vic ang kanyang hininga at tila ay kung anong bagay na dumagan sa kanyang dibdib nang may nakita siyang malalaking puting pakpak sa likod. Ilang beses siyang napakurap-kurap pero hindi na niya muling nakita ang tila aparisyon na iyon. Ang tanging nakikita niya na lamang ngayon ay ang kanyang harapan. Ang babaeng pilit niyang tinutulungan, normal na tao at walang mga pakpak. Marahan siyang humakbang paharap para hawakan itong muli, ngunit nagpumiglas ito at nagulat siya nang bigla na lamang siyang tumilapon sa ere nang tabigin siya nito palayo. Padapa siyang bumagsak sa sidewalk at para siyang sinuntok sa sikmura matapos siyang bumagsak. Paubo-ubo at mahilo-hilo siyang bumangon at tumayo bago hinanap ng kanyang paningin ang babaeng nakatayo sa ilalim ng ulan sa gitna ng daan. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa tubig ulan, ngunit malinaw niyang nakikita ang matamis na ngiti na sumilay sa mga labi nito. Natulala na naman siya. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Parang bumagal ang oras at ito lamang ang kanyang nakikita. Ang naputol ang pagtawag niya rito at nanlaki ang kanyang mga mata sa mga sumunod na nangyari. Mabilis pa sa isang kisap mata para siyang namanhid at literal na tumigil ang oras nang kasabay ng malakas na pagkulog mula sa kalangitan ay may humarurot na sasakyan ang mabilis na bumangga sa katawan nito at kapag kuway malakas itong sumalpok sa poste ng ilaw sa gilid ng daan. Anghel! Parang nabingis siya at naglaho ang lahat sa paligid, maliban sa katawan nitong dugo ang tumilapon sa kabilang panig ng kalsada. Parang tinakasan siya ng lakas habang nakatingin sa duguan nitong katawan na humahalo sa tubig ulan. Gusto niyang tumakbo papunta rito pero hindi niya magawa. Sa halip ay napaluhod na lamang siya at tuluyan ng nagunahan sa paglaglag ang kanyang mga luha. Anghel! Malakas ang ihip ng hangin habang umaambon ang hapon na iyon. Napayuko si Vic habang hinihigit ang kanyang jacket, pahapit sa kanyang katawan upang labanan ang lamig dala ng hangin. Mahigpit din ang hawak niya sa kanyang payong habang binabagtas ang matubig na daan. Kuya, bili na po kayo ng bulaklak, 50 lang po. Napahinto siya sa paglalakad at napatingin sa kumalabit sa kanyang bata na may dalang mga rosas na tigi-isang nakabalot sa isang espesyal na plastik. May nakabalot namang isang plastik sa ulo ng bata na malamang ipanangga nito sa ulan. Napakurap siya. Pagkatapos ay itinapunan ng tingin ang nagdidilim at lumuluhang langit. Malapit na pala magtakip silim. Ibinalik niya ang tingin sa bata. Tila nagsusumamo sa kanyang bumili siya rito. Nginitian niya ito at isinukob ito sa kanyang payong. Magkano ba lahat yan? Bibilhin ko. Nanlaki ang mga mata ng bata dahil sa sinabi niya. Tila hindi ito makapaniwala. Isang maliit na balde kasi ng mga rosas ang daladala nito. Sigurado po kayo? Sandali lang po, bibilangin ko lang. Huwag na. Eto o. Hinabutan niya ito ng 1,000 papel at ibinigay rito ang kanyang payong, sabay kuha ng mga rosas sa maliit nitong balde. Umuwi ka na. Delikado sa mga bata ang gumagala ng mag-isa. Lalo't paggabi na at umuulan pa. Salamat po kuya. Hulog po kayo ng langit. Ngumiti ito ng malapad sa kanya bago nagtatakbong umalis.
Napangiti naman siya habang sinusundan nito ng tingin. Umiral na naman ang pagiging mabait at matulungin niya. Napasubo tuloy siya. Buti na lang, bulaklak ang binibenta niya. Siguradong wala akong paggagamitan kapag ibang bagay yon. Pagkausap niya sa sarili, habang natatawang sinisipat ang mga rosas na hawak-hawak niya. Napabuntong hininga na lamang siya bago tumingala sa umiiyak pa ring langit. Panay pa rin ang pag-ulan nito at basang-basa na siya dahil wala na siyang payong. Malayo pa naman sa lugar na iyon ang pinag-iwanan niya ng kanyang sasakyan. Ngayon ay sinisisi niya ang sarili kung ano ba ang pumasok sa utak niya at mas pinili niya maglakad na lamang ng halos kalahating kilometro papunta rito. Natatawa talaga siya sa sarili niyang desisyon. Una ay ang pag-iwan niya ng kanyang sasakyan. Ngayon naman ay ang pagbibigay niya ng payong sa bata. Napangiti na lamang siya imbis na mayamot. Ginusto rin naman niyang ibigay sa bata ang payong. Kaya wala siyang karapatang magreklamo. Mas kailangan niya ang payong kaysa sa akin. Binaliwala niya ang paglakas ng buhos ng ulan at ipinagpatuloy na lamang ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa kanyang bakay. Ngumiti siya at tinukod ang isang tuhod sa may damuhan sabay lapag na mga rosas sa gitna ng dalawang puntod. Pinadaanan niya ng mga dalayri ang pangalang nakaukit sa lapida na nasa kaliwa niya bago gumiti ng malungkot. Angie, bulong niya sa pangalan ng kanyang yumaong asawa. 12 taon pa itong patay. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang mga alaala nito sa kanya. Mahal niya pa rin ito. Bata pa lamang iminahal niya na ito, kaya't laking tuwa niya nang malamang mahal rin pala siya nito. Naging magkasintahan silang dalawa, at katulad nga ng sabi ng marami, mapusok ang mga kabataan, kaya't 19 pa lamang silang dalawa ay nabuo na ang kanilang anak na si Angelica, ang kanilang munting anghel. Kahit maituturing na bata pa, ay nagpakasal silang dalawa. Pinanindigan niya ito. Inalagaan niya ng mabuti ang asawa habang nagbubuntis ito. Ibinigay niya ang lahat para masigurong ligtas ang pagbubuntis nito, kaya hindi niya maintindihan kung bakit iyon nangyari. Kung bakit namatay si Angie sa panganganak. Hindi niya iyon maintindihan pero tinanggap niya iyon para sa naiwan nitong sanggol na kapapanganak pa lamang. Ipinagpatuloy niya ang buhay alang-alang sa kanyang anak at sa loob ng 10 taon, naging masaya siya sa piling nito. Ibinuhos niya lahat ng pagmamahal at pag-aaruga rito. Kay Angelica umikot ang mundo niya at gumuho iyon nang pati ito ay iniwan siya. Angie, may bikig sa lalamunan na sambit niya sa pangalan ng anak. Nang bumaling naman siya sa puntod na nasa kanan niya. Kanina pa tumutulo ang kanyang luha, ngunit tinangay lamang iyon ng agos ng tubig ulan sa kanyang pisngi. Ngunit iba naman ang sakit at lungkot na nasa kalooban niya. Tila walang kung anumang bagay ang makaaalis ng sakit at lungkot na iyon. Wala. Okay lang ang magdalamhati sa isang minamahal na pumanaw na. Ang hindi okay ay ikaw naman ang sumunod na pumanaw at iiyakan. Napaangat ang ulo niya dahil sa boses na yon. At saka niya napansin na hindi na siya nababasa ng ulan. Tumingala siya at nakita niyang isang babaeng pinapayungan siya. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya at tila nakanguso pa. Basang-basa ka na. Umuwi ka na bago ka pa magkasakit. Napakunot ang noo niya sa nayayamot na tono nito. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Hindi niya naman kasi ito kilala. Pasensya na miss, pero magkakilala ba tayo? Nakita niyang bahagya itong natigilan pagkatapos ay matipid na napangiti. Kilala kita pero hindi mo ako kilala. Napatayo siya at dahil mas matangkad siya rito, ito naman ang napatingala sa kanya. Maamo ang mukha nito pero kakaiba kung makatingin ang mga mata nitong kayumanggi. Tagos sa kaluluwa. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako kilala? At sino ka ba? Mas lalo siya naguluhan nang bigla na lang itong umisi sa kanya na tila ba tuwang-tuwa. Hindi mo na ako kilala kasi ibang katawan yung gamit ko. Mas lalong lumapad ang ngiti nito habang mas lalo naman yatang lumalim ang pagkakunot ng noo niya. Nakikigamit lang ako ng katawang ito. Gusto niyang matawa sa pinagsasasabi nito, pero mas natigilan siya sa intensidad ng titig nito. Parang pamilyar sa kanya ang pagkakatitig nito. Alam mong inaakala mong nababaliw na ako,
Pero nagsasabi ako ng totoo at hindi ako nagbibiro. Hindi ako baliw. Kung kanina ay nakangiti ito ng malaki, ngayon naman ay seryoso na ang mukha nito. Parang bagyong kung magpalit ng modo. Pero totoo nga ba ang pinagsasasabi ng babaeng to? Naguguluhan siya. Sino ba naman kasi ang nasa tamang katinuan ang magsasabi ng katulad sa mga pinagsasasabi nito? Nakakatawa at nakakaloko. Ano siya? Multo? Napasimangot ito sa kanya pagkatapos ay padabog na iniabot sa kanya ang payong na dala nito. Kunin mo na, mas kailangan mo yan. Hindi ka dapat nagpapaulan. Kusang kumilos ang kamay niya para kunin ang payong mula rito. Ngumuso uli ito sa kanya at umatras ng isang hakbang, patungo sa ulanan at nagpatangay siya. Ito naman ngayon ang nababasa. Ano ginagawa mo? Ngumiti uli ito sa kanya kahit nabasang-basa na ito. Gustong-gusto ko ang ulan. Ibinabalik nito ang buhay ng tigang na lupa. Dinidilig, binubuhay. Pero para sa isang katulad mo na limitado ang buhay, baka ang ulan pa ang maging dahilan ng iyong kamatayan. Kaya huwag kang magtatagal sa ilalim ng ulan, tao. Nagtataka siya sa tinawag nito sa kanya. Kung makatawag kasi ito ng tao sa kanya, ay parang hindi ito tao. Paano ka? Baka ikaw naman na magkasakit. Kunin mo na lang yung payong. Mas malakas yung resistensya ng katawan ko sa'yo. Humakbang siya papunta rito para ibigay ang payong. Pero napatigil siya nang marahas itong umiling. Huwag kang magkulit, tao. Ikaw ang gumagamit ng payong na yan. Sige, dyan ka na. Napatanga uli siya nang bigla itong tumakbo palayo. Teka miss, sandali. Hinabol niya rito pero ang bilis nitong tumakbo. Habang siya naman ay nahihirapang tumakbo sa basang-basang damuhan. Parang may pakpak ang mga paa ng babaeng yon. Ang bilis. Na makarating siya sa kalsada ay hindi na niya ito makita. Nagpalinga-linga siya pero wala talagang laman ang kalsada maliban sa kanya. Napakamot na lamang siya sa ulo at napatingin sa payong na hawak. Ang weirdo ng babaeng yon. Nakikigamit ng katawan? Pabulong na tanong ni Vic sa sarili nang maalala na naman ang weirdong babae kanina sa libingan ni Angela. Hindi niya talaga maalis sa isip kung bakit ganoon kumilos ang babaeng yon. Na parang hindi ito tao at kilala raw siya nito. Pero paano? At sino ba talaga ang babaeng yon? Ba't bigla na lang itong nawala? Nakakaloko. Napabuntong hininga na lamang siya at napakamot sa ulo habang binubuksan ang gate ng kanyang bahay. Natatawa rin siya kung bakit ba pinagkakaabalahan niyang isipin ng babaeng yon. Mukha naman kasing napagtripan lang siya. Ang saya ng buhay mo, Vic. Bulong niya sa sarili nang pagkabukas niya ng pinto ng kanyang bahay ay sumalubong sa kanya ang katahimikan at kadiliman. Napabuntong hininga na naman siya. Ang saya-saya. Isinara niya ang pinto habang hinubad ang basang jacket at sinandal ang daladalang payong sa pader. Isinunod niyang hubarin ang basa niyang damit at ginamit ito upang punasan ang kanyang katawan pagkatapos isinampay na lamang ang mga ito sa sandalan ng kanyang sofa. Bumaha ang maliwanag na paligid nang pindutin naman niya ang switch ng ilaw sa salas ng kanyang bahay. Napakurap-kurap siya ng ilang beses bago nasanay ang kanyang mga mata sa liwanag. Kinusot-kusot pa niya ito habang naglalakad papuntang hagdanan patungo sa ikalawang palapag ng kanyang bahay nang matitigilan siya. Literal na napatanga siya. Ano ginagawa niya rito? Sa harapan niya ngayon ay ang babaeng weirdo na nakilala niya sa libingan kanina ng asawa at anak niya. Nakaupo ito sa unang baitang ng kanyang hagdan at nakapatong ang ulo sa mga tuhod. Kumunot ang noo niya at nagsalubong ang kanyang mga kilay na yumuko siya at pagmasdan ang maamo nitong mukha. Kung sarap na sarap ito sa pagtulog. Yun ang tingin niya. Ang mahaba nitong buhok ay bahagyang nakatabing sa pisngi nito at bahagyaring nakabuka ang bibig nito na sa tingin niya ay nakakatuwang tingnan. Para kasi itong bata kung pagmasdan. Ano ginagawa mo rito, miss? Paano ka nakapasok sa bahay ko? At anong kailangan mo sa akin? Bulong niya sa natutulog na babae na ikinatawa naman niya ng mahina. Mukhang nawiwili na talaga siya pagkausap sa sarili at sa mga tao o bagay na walang kakayahang sagutin siya. Mukhang nasasanay na siyang mag-isa. Napangiti siya ng mapaklasa na isip at napailing. Saka tumayo ng tuwid at tiningnan muli ang babae. Ano gagawin niya sa babaeng to? Nagugutom ako.
Napataas ang kilay niya nang marinig ang himutok nito habang natutulog pa rin. Sinundan niya ito ng malakas na tunog ng pagkalam ng sikmura nito, kaya natawa na talaga siya. Kakaiba talagang babaeng to. Tumatawa pa rin siya na nagmulat ito ng mga mata at mag-angat ng ulo. Mukhang nagising ito dahil sa pagtawa niya kasi nagtatakang napatingin nito sa kanya at halata ang inis sa mukha nito. Ba't ka natatawa, tao? Napatigil siya sa pagtawa at napatingin dito nang marinig na naman ang pagtawag nito sa kanya ng tao. Bakit tao? Bakit tao ang tawag mo sa akin? Ganyan ba ang tawag mo sa lahat na nakakasalumuha mo? Nakakunot ang noong tanong niya rito. Wala naman siyang problema kung iyon ang gusto nitong itawag sa kanya. Pero talagang nagtataka lamang siya. Ang kadalasan kasing tinatawag ng mga normal na tao sa mga hindi kakilala na nakakasalamuhan nila ay kuya, ate, manang, manong, sir o ma'am. Bukod tanging ito lamang ang kakilala niyang may kakaibang pantawag sa kapwa nito. Kasi nga hindi nga ako tao. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hiniram ko lang ang katawan ng mortal ng babaeng ito. Napakaseryoso ng mukha nito habang sinasabi ang mga katagang iyon, pero nahihirapan talaga siyang paniwalaan ang pinagsasasabi nito. Mukhang may problema talaga ito sa pag-iisip, o di kaya may split personality ito. Yun lang ang matinong rason na naisip niya para sa ikinikilos nito. Papaano ka nakapasok dito sa loob ng bahay? Inilihis na lamang niyang usapan, kasi baka mamaya kung ano pang mga hiwaga ang muling lumabas sa bibig nito. Lumusot ako sa pinto. Napapikit siya at napahawak sa kanyang sentido nang makita ang malaking ngiti sa mga labi nito. Para atang sumakit yung ulo niya sa mga isinasagot ng babaeng ito. Nakakaloko. Miss, pwede bang sagutin mo ng maayos yung tanong ko? Pasensyoso siyang tao, pero mukhang nasusubukan ngayon kung hanggang saan ang hangganan ng kanyang pasensya. Sinasagot naman kita ng maayos ah. Lumusot ako sa pinto, iyon ang totoo. Tumayo pa ito at tila nagdadabog na ikinigiit ang isang imposibleng bagay. Napatingin na lamang siya sa itaas at napabugan ng hangin. Ano bang meron sa araw na to? July na at masyado nang late para sa April Fool's Day. Imposible yun, miss. Unang-una, hindi totoong hindi ka tao kasi tao ka. Tingnan mo yung sarili mo, tao ka. At ang mga tao walang kakayahang lumusot sa mga nakapinid na pinto. Naiintindihan mo ba yun? Pakiramdam niya ay isa siyang guro na nagpapaliwanag ng evolution of man sa isang preschool pupil. Nangangamba rin siyang baka maubos ang ipinagmamalaki niyang pasensya, lalo na't ang babaeng ito ang kaharap niya. Baka mamaya lang mabaliw na rin siya. Hindi ako katulad mo tao. Nakikigamit lang ako ng katawang ito dahil may kailangan akong kunin dito para makaalis na ako at makabalik sa amin. Nakapamaywang natura nito pagkatapos ipinulot nito ang isang pambabaeng damit sa may baitang ng hagdan na hindi niya napansin kanina. Agad namang nagsalubong ang kilay niya nang makilala ang hawak-hawak nitong damit. Bakit nasa iyo yan? Paano mo nakuha yan? Napahakbang siya papunta rito pero umatras naman ito palayo sa kanya. Mula sa damit na hawak-hawak nito ay napako naman ang tingin niya sa mukha nito. Napatiimbagang siya. Paano niya nakuha ang damit na yan? Nakatago yan sa loob ng kwarto ko. Kinukuha ko lang to. Naiwan ko kasi siya rito. Hindi siya makapaniwalang napatingin sa nakangiti nitong mukha. Paano nangyari yun kung kilala niya kung sino ang nakaiwan ng damit na yon at hindi yun ang babaeng ito? Pinaglolo ko ba talaga ako nito? Pwede ba miss? Huwag mo akong lokohin. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang damit na yan sa loob ng kwarto ko. Pero hindi sa'yo yan, kaya ibigay mo na sa akin yan. Inilahad niya ang kanang kamay niya, tanda ng paghingi niya sa damit na hawak-hawak nito. Napataas naman ang kaliwang kilay nito at ngumiti sa kanya ng matamis. Hindi naman sa'yo to, kaya bakit ko ibibigay sa'yo? Hindi ka naman mukhang babae, hindi ba tao? Seryosong tinitigan niya ito. Nakakaubos ng pasensya na kausapin ng babaeng to. Mas lalong hindi iyon sa kanya. Miss, hindi sa'yo yan, kaya bakit mo kukunin yan? Maliban na lamang kung kakilala mo ang totoong may-ari ng damit na yan. Oo nga pala, kilala niya ang may-ari ng damit. Pero hindi niya naman alam kung may pamilya ba o kaibigan na naghahanap na ito. Baka nga kilala ng babaeng ito ang may-ari ng damit. Kaya malakas ang loob kunin. Nasa damitan nito. Napakunot ang noon niya na magsimula itong tumawa. Sa una ay mahina lang na parang nagpipigil pa. Pagkatapos ay napahawak na ito sa tiyan nito
at napaupo muli sa baitang ng hagdan habang tumatawa ng malakas.